Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Isang pinagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat. At dalangin ko po ay ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Magpapatuloy po tayo ngayong gabi sa pag-aaral po natin sa mga salita ng Diyos. Nais ko pong bigyan ng karugtong yung ating pong topic last Wednesday na may pamagat na The Challenges of Involvement. Alam niyo po, dun sa sermon na yon, ang bawat isa sa atin ay binigyan po ng encouragement, no? Ng salita ng Panginoon para ang bawat isa ay makapag-involve. Magkaroon ng joy, challenge, no po, and understanding, no po, kung bakit napakaganda sa mga anak ng Diyos ang nag-i-involve sa kanyang gawain. Ngayong gabi mga kapatid, ang layunin po ng ating pag-aaral ay para bigyan po ng panibagong explanation, o hindi ho panibago mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin yung bigyan tayo ng another perspective, no po, na pananaw, no? Isang pananaw kung bakit ang involvement na po ay kailangan makita o gawin ng bawat mananampalataya. Pero bago po yan mga kapatid, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang aming pagbubulay-bulay minsan pa sa iyong mga salita ngayong gabi. Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso, habang pinapakinggan po namin ang iyong mga salita. Hayaan mo na ang banal na Espiritu Santo ang magbigay po ng sapat na pangunawa sa amin upang maintindihan po namin ang mga salitang ito at ito po ay matanggap po namin sa aming mga puso na may kababaan ng loob. Pagpalain po ninyo ang inyong mga anak na makakapakinig po ng pag-aaral sa iyong mga salitang ito at samahan mo po ang iyong lingkod sa kanyang pagbabahagi ng iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Buksan po natin ang ating mga Bibles dito po sa Efeso, Kabanatang 4, magsisimula po tayo sa talatang 11. Amen. Magtatapos po tayo sa talatang 16. Ephesians chapter 4 verse 11. Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. Sige po, hanapin po natin sa ating mga Bibles, Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. Babasahin ko po sa Tagalog mga kapatid. Ang sabi po dito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo. Verse 16, na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol
sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Pagpalain po ng ating Diyos ang pagkabasa po natin sa kanyang mga salita. Kagaya po ng aking binanggit kanina, ito po ay karugtong ng ating pag-aaral noong Wednesday. The title of our lesson last Wednesday was The Challenges of Involvement. Tonight, the title of our sermon, of our lesson is Why Involvement? Bakit involvement? Right? Alam niyo po mga kapatid, ito pong tanong na ito on involvement ay magbibigay po ito ng kaliwanagan sa atin. Ano po? Para maintindihan natin ang ating tawag, no, sa Panginoon. Maintindihan natin ang ating role o ang ating ministry bilang mga mananampalataya. Right? Ngayong gabi mga kapatid, i-explain ko po sa inyo na ang involvement ayon sa mga salita ng Diyos ay hindi po optional. Bakit sinabi ko pong ganito ang ipapaliwanag ko sa inyo? Kasi nga po, last Wednesday, we receive an encouragement. Encouraging everyone to get involved. Pero ayaw ko pong matanim sa isipan ninyo, since an encouragement ang tinanggap natin, baka isipin natin na it is an option to take. Na po? Hindi ho, mga kapatid. In-encourage ko kayong mag-involve, hindi para sabihin ko sa inyo na involvement is a take it or leave it thing. Hindi ho. In-encourage po tayong mag-involve ng ating lesson last Wednesday para mapalakas ang ating involvement. Hindi para ibigay sa atin na ang involvement sa gawain ng Panginoon ay isang bagay na take it or leave it. Hindi po ganon, mga kapatid. Ang involvement po sa ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay masasabi nating a requirement. Ulitin ko po, a requirement. No? I'm thinking of another term, pero ito po yung term na naisip ko na akmang-akma sa layunin ng ating pag-aaral ngayong gabi. No? It is not even a request. No? It is a requirement. Hindi siya isang request na ipinapakiusap sa atin na dapat natin gawin. Na po, dun po sa mga verses o dito po sa teksto na ating binasa, makikita po ninyo ang involvement sa ministry ay isang requirement o sasabihin ko po sa inyong bahagi ng ating tawag sa Panginoon. Kung ito po ay bahagi ng ating tawag sa Panginoon, therefore, it is included na po in the purpose of God why He called you. No? Hindi lang ho para tanggapin po natin yung napakagandang pribilehiyo na binibigay sa atin ng kaligtasan ng Diyos. Kundi tanggapin po natin sa tawag na ito yung ating role, yung ating misyon, yung ating ministry. Sa Bible po mga kapatid, pag-aralan po ninyo, lahat ng tinawag ng Diyos, ginamit niya. Pasin po ninyo yon. Therefore, yung naririnig nating sinasabi ng mga pastor that we were not only called to be saved, but we are called also to serve. Po, hindi lang tayo tinawag para maligtas. Tinawag tayo para maglingkod. Doon po sa katotohanan ng salitang iyon, maliwanag doon pa lang dapat maintindihan na nating lahat. It is expected doon sa lahat na tinawag ng Diyos
ang sila ay may bahagi o magkaroon ng bahagi. At dapat nilang maintindihan, no, sa kanilang mga sarili yung bahagi na yon. And of course, hindi lang maintindihan, kundi dapat nilang tupdin, gawin sa kanilang mga buhay yung bahagi na yon. Ulitin ko po, no? Involvement in the ministry is not an option. It's not optional, I mean. It is not even a request. Rather, na po, but a requirement. It is a requirement. Now, let me explain further. Na po, bakit sinabi ko pong requirement siya? Bakit involvement? Kasi kapatid, meron tayong ministry na dapat gawin. No? That's why involvement is a requirement. Okay? Meron tayong ministry na dapat gawin. Ang sabi po doon sa mga binasa natin, verse 11 and 12, alright? Makikita po natin, sisimplihan ko na lang, ang Panginoon ay naglagay ng mga leaders sa atin. And the Lord, the Word of God, identified the offices na po of these leaders na inilagay ng Diyos sa ating harapan. Sino po itong mga ito? The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Yung pong naunang tatlo, no, yung office, yung posisyon, no, hindi na applicable ngayon. No? Ibig ko po sabihin, mga kapatid, yung the office of an apostle, the office of a prophet, po, I mean just the two, not three, just the two. The office of the apostle, the office of the prophet, hindi na po ganon functional. Alright? But the ministry is there. Actually, yung pong mga tagapagturo sa Biblia, sinasabi nila, yung pong office ng apostol, wala na, pero yung ministry niyan ay nalipat sa mga pastor. Kasi ano bang ibig sabihin? Na po, sila'y tinawag para mag-represent kay Kristo. Na po, yung propeta ganun din, sila'y tinawag para iparating ang mensahe ng Diyos. Now, yung pong function na yon, na po, yung pong function na yon ay makikita natin ginagawa ng mga evangelista, ginagawa ng mga pastor. Alright? So, yung pong tatlo, no, yung office ng tatlo, andyan pa. Na po, andyan pa. Ngayon, pasingit po ninyo yung sinabi ng Diyos. Bakit naglagay ang Panginoon ng mga leaders na kagaya nito? Para ihanda ang mga mananampalataya sa gawain. To prepare God's people for works of service. See? Nagsimula po tayo sa tawag. Tinawag po tayo ng Diyos. Ang pagkakatawag po natin, hindi lang para i-enjoy natin yung pribilehyo na maligtas. Yung pagkakatawag po natin sa Panginoon, mga kapatid, may kalakip na layunin. Ano yon? Gamitin tayo ng Diyos. Meron tayong ministry. At naglagay ang Diyos ng mga leaders para tayong mga tinawag. I mean, the body of Christ. Ihahanda ito ng mga leaders. Yung mga pastor. Ihanda itong mga banal, itong mga tinawag. Saan? Sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Kung ang nature ng tawag natin ay ganyan, di ho kaya ang involvement ay totoong requirement. Hindi siya request, hindi siya optional. Ibig sabihin, it is mandatory. It is mandatory to all who were called to minister because we are called
to minister. There is a ministry na inilaan, inihanda sa atin ang Diyos. Naintindihan po ninyo? Kaya, ang pamagat, why involvement? Itong tanong na ito, bibigyan tayo ng karagdagang kaliwanagan para maintindihan natin ang calling natin, ang role natin, no po, bilang mga mananampalataya sa gawain ng Diyos. Sa ministry po ng Panginoon. Alright? Tandaan mo kapatid, sa Bible, tinuro din yung mga talento. May binanggit din ang salita ng Diyos about the talents. Yes, we were given talents also. Para saan yung talento na yan? Para i-enjoy tayo ng sanlibutan? Of course not. The Lord gave us talent. Alright? At yung talent na yun yung i-cultivate. Yun yung i-develop ng ating mga leaders. Yun yung i-develop ng ating mga mentors. Yun ang i-develop ng ating mga pastor. Bakit? Bakit binigyan tayong talent ng Diyos? Kasi nga meron tayong ministry. Naintindihan po ninyo ako. At tandaan po ninyo, kung binigyan tayo ng talent, ibig sabihin, there is also a time na po of accounting. Tatanungin tayo ng Panginoon, what did you do with those talents that I gave you? Ang ibig sabihin po nun, naglingkod ka ba? Nagpagamit ka ba sa Diyos? O puro excuses ang binigay mo sa Panginoon during your time on earth? Sino bang nakinabang sa talento mo? Sinong nakinabang sa lakas mo? Sinong nakinabang sa panahon mo? Sinong nakinabang sa oras mo? Sinong nakinabang sa talentong binigay sa iyo ng Diyos? Is it the world or the ministry? Ulitin ko po mga kapatid, no? Why involvement? Because there is a ministry to fulfill. We are called to minister. Tumanggap tayo ng kaligtasan and at the same time, tinawag tayo ng Diyos para magministeryo ng kaligtasan sa ibang tao. How is that? Share the gospel. Kanya nga sa discipleship na pinag-aaralan po natin, nagse-cell group tayo. At yung cell group, anong sinasabi natin? Anong tinuturo natin sa cell group? Cell groups should be multiplying. Paano magkakaroon ng multiplication sa cell group? Kapag yung mga cell leaders, tinuruan yung mga cell members na mag-soul win. Pastor, paano tayo mag-soul win during this pandemic? Kapatid, meron tayong Friday night evangelistic service. It's so simple. Yung mga taong gusto mong dalhin sa Panginoon, you just need to invite them every Friday. Maging matyaga ka sa pag-i-invite. Maging masipag ka sa pag-i-invite. Every Friday, pag-pray mo, yung mga kakilala mo, mahal sa buhay na gusto mong abutin sa salita ng Panginoon, gamitin mo. Yung time mo, yung lakas mo, yung talento mo. Para i-invite mo yung mga taong ito na gusto mong ilapit sa Diyos. Amen? If there's a will, there's a way. Kalaki po ng involvement yung obedience. Alright? Sana naiintindihan niyo po ako. I don't need to elaborate more. No? This is just a reminder to all of us. Alright? Alam ko po, may mga ideas na tayo tungkol dito. Pero, the problem is, nagagawa ba natin itong alam natin ito? So tonight, I just want to rekindle, to stir this thing in your hearts. Itong bagay na ito, gusto ko lang, no? Hipuin uli ang iyong mga puso, mga kapatid. No? Tinawag tayo para mag-ministry. Hindi lang tayo tinawag para tanggapin ang kaligtasan ng Diyos. Kanya nga, tinanggap natin ng libreng kaligtasan, we need to share it free also to others. In what way? Maglingkod ka, kapatid. Fulfill the mission of your cell group. What is that? You win souls. Sumali ka sa soul winning. Huwag mong idahilan ng pandemic.
Kaya nga nag-i-innovate tayo eh. You just need to invite every Friday. Mag-follow up ka, mag-alaga ka ng mga pangalan na every Friday, ini-invite mo yan, pagtiyagaan mo yan. Sa una, tatanggihan ka. Sa pangalawa, mag-e-excuse yan. Huwag kang titigil. Ganyan ang Panginoon sa atin eh. Ang Panginoon, di naman kaagad nag-give up sa atin eh. Pinagtiyagaan tayo ng Diyos. So we need to follow that example from our God. Magtiyaga tayo. Maging masipag tayo, kapatid. So that's the first reason. Why involvement? Why involvement is not a request? Why involvement is a requirement? Because of our calling, and we are called to minister. We have a ministry to fulfill. Amen. Pangalawa po mga kapatid, dun po sa verse 12 to 15. Gusto ko pong basahin uli yon, yung verse 12 to 15. Na po, babasahin ko po siya sa ibang version mga kapatid. Para magbigay po ito ng lalong clarity or kaliwanagan sa atin. Sabi po doon sa verse 12, to equip the saints, ito yung pinapaliwanag ko doon sa first point, to equip the saints for the work of ministry. This is English Standard Version. Tingnan nyo, mas maliwanag dito. For building up the body of Christ until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. And then look at this. To mature manhood, to the measure of the stature or stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Amen. What is the second reason why I said that involvement is not a request, it is not an optional, but a requirement, or a mandatory to us bilang mga tinawag ng Diyos. Bakit? For maturity purposes, mga kapatid. Nakita ninyo yung mga inulit kong binasang mga talata. Gusto kang mag-involve ng Panginoon kasi kung hindi ka mag-i-involve, hindi ka magmamature. Gusto tayong lumago ng Diyos. Hindi ho dinisenyo ng Panginoon ang ating calling para magpalaki siya ng mga spoiled brat na children, na mga anak. Tinawag tayo para mag-ministry at sa paggawa sa ministry, sa mga karanasan na mararanasan natin sa ministry, lalago yung ating pananampalataya. Magmamature tayo. Yung iba't ibang mga mararanasan mo sa ministry, yun ang kasangkapan ng Diyos for our maturity, mga kapatid. Kaya yung mga ayaw na mag-involve, pansingin po ninyo yung maturity nila. Pansingin po ninyo. Amen? Napakahalaga po ng maturity dito. Pansingin po ninyo. Kasi kung hindi ka magmamature, anong sinabi ng dakilang apostol? Tinatangay ka ng hangin ng mga maling katuruan. Tinatangay ka ng hangin ng mga pandaraya. Napakadali mong mahadaya. Napakadali mong mailigaw. Wala kang involvement eh. Kasi kapatid, pansingin mo rin yun, no? Paano nagkakaroon ng maturity and involvement? Kasi when you involve yourself in the ministry, ipinapasakop mo ang sarili mo sa mentorship, sa mentoring. No? Kasi yan ang process eh. When you get involved, magpapadisciple ka. And during discipleship, iko-correct ka. And then that is another stage. Kung ayaw mong magpa-correct, hindi ka mag-i-involve. Magtatampo ka ngayon. Kasi may pride ka eh. Ayaw mong magpa-correct. Ayaw mong magpatuwid. Gusto mo ang sumusunod sa'yo yung mga leader. Ay, hindi ka talaga lalago.
ganyan ka na lang. Akala mo, tingin mo sa sarili mo, magaling. Ano po? So, pag nag-involve, kapatid, paano magkakaroon ng process ng maturity doon? Kasi pag nag-involve ka, you are putting yourself under the leadership of your leaders. Pinapasabit mo ang sarili mo sa mentorship, sa mentoring. And during mentoring, doon papasok yung mga pagkakataon na i-guide ka, ituturuan ka, no? Kailangan kang i-review kung meron kang maling practices, kung meron kang maling ugali, i-correct ka. At kapag kayong tinanggap mo with humility in your heart, that is the process of maturity for you. Kaya ang sabi po doon, titibay ang katawan ni Kristo. Titibay tayo. At magagawa natin ang lahat ng bagay na may pag-ibig. Kasi nga, matitrain ka, kapatid eh. Nangyari ba yan sa mga apostol? Yes! Di ho ba madalas nire-rebuke sila ni Kristo? Tinawag niya sila. Nung tinawag niya sila, nagkaroon siya ng personal mentoring sa kanila. At habang minementor sila, tinuturuan sila ng tama. Kaya nga may beatitudes eh. Ano yung beatitudes? Nilalarawan ng Diyos kung ano dapat maging pag-uugali nila. This is your beatitude. Ito dapat ang maging behavior ninyo. Tinuruan sila sa Sermon of the Mount, di ba? Sermon on the Mount, tinuruan sila doon, di po ba? Anong tinuro? Yung beatitude. Tapos madalas pag nagkakamali sila, they were rebuked by the Lord Jesus. Nirebuke sila ng Panginoon. That is the process. Pero doon po sa bagay na yun, mga kapatid, kapag ka nagpasakop ka, yun ang paraan ng paglago. Yun ang paraan ng paglago. Sa palagay po ninyo, kung hindi tumugon sa tawag ng Diyos, itong mga alagad, no po, sila ba'y magmamature? Sila ba'y magagamit ng Diyos? Hindi ho. So the reason for involvement is for our maturity. At yung process ng maturity sa involvement, makikita po ninyo, nandun sa mentoring yan. Nandun po sa mentoring yan. Involvement will help us to mature also in the faith. Alam niyo po mga kapatid, pansingin po ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo. I want to know Christ and the power of His resurrection. Kailan niya sinabi ito? Apostol na siya. Hindi ibig sabihin hindi pa niya kilala si Kristo. Alam niyo po, ang punto dito, the longer he served Jesus, no po, lalo niyang nakikilala, lalo niyang nararanasan ng Diyos. Kaya nasabi ni Apostol Pablo, gusto ko pa siyang makilala. Kasi the more he served the Lord, the more he discover of who God is. Lumalago siya sa kanyang pananampalataya. Amen? Nagkakaroon siya ng deeper knowledge of Him sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. So the second reason for involvement is for our maturity. Una, ministry. Pangalawa, maturity. Amen? Pangatlo po, message. Because there is a message na kailangan po nating ibahagi. Amen? Alam niyo po, the apostles, the disciples then were not recognized or identified as disciples simply by declaring to people that they are the apostles of Christ. Paano po sila nakilala? Nung magsimula na nilang ipahayag ang mensahe. And what is that message? The gospel. Amen. We have a message to bring. First, sa message, the gospel. Amen. Pangalawang message, our testimony. Amen. Pag nakita po ng mga tao, outsiders, yung paglago mo, magugulat sila.
No? And pag tinitingnan nila yung development mo as a person, nakakapag-send ka ng message sa kanila. One message na naipapadala mo sa kanila, yung kapangyarihan ng Diyos na ginawang pagbabago sa iyong buhay. Yung kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng pagbabago sa iyong buhay. Hirap po ako sa Tagalog, pasensya na po kayo. No? That changed life, my friends. No? Na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pag nakikita nila yan sa paglago natin sa maturity, nakakapag-send ka ng mensahe. Kaya maririnig mo itong mga salitang ito eh. Nakakamanghang magsalita ngayon yung kapatid na yun. Ano bang nangyari sa kanya? And then they will begin to be curious. Magsisimula po silang magiging parang observant sa mga kinikilos mo. Kasi nakakapagpahayag ka ng mensahe sa kanila. What is the message? Po? Yung kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng pagbabago sa iyong buhay. Mga kapatid, no? Meron tayong mensahe na dapat ipahayag as a member of the body of Christ. No? At kapag ginagawa po natin yun, nagagawa po nating tulungan ang pagpapalakas sa katawan po ni Kristo. Right? As we grow in maturity, we will learn to convey the message properly to the people. Amen? Yung matuturuan natin ng tama. No? Kasi may nangyayaring paglago sa iyo eh. Natuturuan mo ng tama. No? Yung mga tao patungkol sa dapat nilang maintindihan at madiskubre sa ating Panginoong Hesus. At habang pinagmamasdan nila tayo, mga kapatid, habang pinagmamasdan nila tayo, nakikita nila ang Panginoon sa atin. No? Ito po yung mga mensaheng sinasabi ko. Why involvement? There is a ministry to fulfill. Na po? For our maturity. And because we have a message to bring to people. First, the gospel. Second, the power of God to change lives. Saan nila makikita yun? Sa testimony mo. Na po? At makikita nila yung mensahe na yon may power kapag ikay nag-i-involve. Sige nga, matutuwa ba yung mga tao sa'yo na pinagmamasdan ka kung walang nangyayaring improvement sa yung pagiging born again? Magkakaroon lang ng improvement sa yung pagiging born again pag nag-involve ka eh. Kasi nga, yung process of maturity nandun. Tuturuan ka ng pastor, aalagaan ka ng pastor mo na kung papaano mag-behave as a believer para maging epektibo kang lingkod ng Panginoon. At nagpapakorek ka. Kaya po yung mga ulitin ko po, no, yung hindi marunong tumanggap ng pagtuturo, correction, rebuke. Ang Panginoon, ni-rebuke niya si Peter. Sabi niya kay Peter, "Get thee behind me, Satan." Ang sakit niyang mag-rebuke ni Kristo eh. Oh. No? So, yun po yung process of maturity. Pag nangyari po sa atin yon, nagagawa po nating ipadala, ipahayag yung mensaheng ito na binabanggit ko po sa inyo. Amen? We will be able to love each other. Magagawa po nating tanggapin, ibigin ang bawat isa, maging pasensyoso sa bawat isa, kagaya ni Jesus, no po, sabi ko nga, naging patient siya sa atin, no po. At mga kapatid, tandaan po ninyo, yung huling sentence. Ang sabi po doon, the church grows as its part does its role. Tayo po'y bahagi ng Iglesia ng Diyos. Tayo po'y bahagi ng katawan ni Kristo. Lalago
itong katawang ito ni Kristo, itong iglesyang ito ni Kristo, kung ang bawat isa gagawin niya ang kanyang bahagi. There you go, my friends. Na po. Kaya sabi ko po sa inyo, this is a follow-up lesson to our lesson last week. Tandaan po natin mga kapatid, last week we were encouraged to get involved. Tonight, my friends, we were instructed. Pagkatapos mong mapakinggan ang lesson na ito, you were instructed that involvement is not optional, is not a request, but a requirement or a mandatory. Kasama yan sa calling natin. Amen? Kaya, kapatid, ihanda mo ang sarili mo. Nandiyan ang pastor. Sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 11, to prepare the saints for works of service in the ministry. Pasakop ka sa mga pastor. Amen? Kapatid, wag mong i-project ang sarili mo na magaling ka na. Wag mong i-project na parang sa level of understanding ka-level mo, pastor mo. Wag mong i-project lalo na mas magaling ka pa sa pastor mo. Sabihin na nating ganun nga, talaga namang may magaling, pero sana maging humble ka, pasakop ka pa rin. Amen po. Yun po yung proseso ng ating paglago. Amen? The church grows as its part does its work. Amen. Pagpalain po tayo ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa aral na binigay mo sa amin ngayong gabi. I am praying, Lord, that this lesson would give an enlightenment to all your people tonight. Upang ang kanilang tawag o ang kanilang calling o Diyos ay lalo pa po nilang ma-appreciate at madiskubre nila ang kanilang role, ang kanilang ministry. At sila'y magpapasakop, Panginoon, sa prosesong ito sa magitan ng pagpapasakop unang-una sa kanilang mga leaders, sa kanilang mga pastors. Thank you, Lord. Bless all your people tonight and keep them safe. In Jesus' name, this is my prayer. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.